Makakausap natin si Attorney Cristina Conti, abogado ng mga drug war complainants. Attorney Conti? Yes, magandang hapon. Hello? Hello? Yes, magandang hapon po. Alright. Attorney Conti, ano po ang reaction nyo on this? Kahapon po ay bali-balita pa lamang yung... Hello? can you hear me po? Hello? 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 Attorney Conti, can you hear me? Yes, now I can hear you. Apo. Ano po ang inyong reaction on this? Ito po nga nangyari ngayon na paglalabas po, pagsaserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon ay mga bali-balita pa lamang ito. Sinasabi rin ng kanyang kampo, like with Attorney Panelo, na fake news, but this happened. Your reaction on this? Siyempre, natutuwa kami na finally, sa wakas, nangyari na itong pinakaasam ng mga biktima. Sabi nga nila wala sila, no words can describe kung anong nararamdaman nila ngayon. Itong pagkumpirma, ililinaw ko na hanggang ngayon wala pa rin confirmation ng International Criminal Court at maski kami nagaling sa kanila yung warrant. Malacanang ang nagsabi na inarest siya dahil sa warrant of arrest ng ICC at natutuwa naman kami na in-enforce, kumbaga, kung ano yung sinabi dati ni Presidente, ginawa niya. Kaya okay sa amin na may cooperation sa bahagi ng Philippine government. Ang sinasabi po ng mga kaalyado ni dating Pangulo ay illegal po ito dahil wala raw pong ipinakitang warrant of arrest. Kayo po ba may nakita na copy ng warrant of arrest? Ang inyong side po? Again, wala akong confirmation nga maski sa court, no, sa bahagi namin. Dahil hindi naman kami required sabihan. Ang kailangan sabihan yan ay yung mag-enforce ng warrant. Ayon sa proseso, maaari siyang mag-request ng kopya ng warrant of arrest, pero may posibilidad na ipapakita ito sa kanya doon sa detention facility na. Bilang abogado na rin po, sorry, Attorney Conti, go ahead, sorry. Ganun din naman yung patakaran dito sa Pilipinas, basta sabihin kung bakit ka inaaresto, and upon request, pwede kang pakitaan ng warrant of arrest. Okay, bilang abogado na rin po, ano po ang mga susunod na proseso? Ngayon po ay kasalukuyang nasa Villamor Air Base ang Pangulo. Do you have any idea ano ang dapat or ano yung proseso na next on this? Yung mga abogado ni Presidente Duterte, una, aralin nila yung Rome Statute. Pero sa bahagi namin, ang hiling namin ay, una, ma-turn over siya sa law enforcement agency ng kanilang na member state ng ICC. Pangalawa, kalaunan, eventually, i-transfer na sa The Hague para makapagsimula na yung trial. So ano po ang inyong susunod na step on this? May action po ba kayong gagawin? Ay, kakahanda na para sa eventual trial. Pinaghahandaan namin na questionin niya ito. Questionin niya ito whether sa domestic court o kaya sa international court. Inaasahan din namin na magkakaroon ng action ang sigurado kung yung Philippine government patungkol dito. Pero sa bahagi nila bilang arresting state, yung transfer of custody at kumbaga pag perfect, kasi pwede nilang sabihin pa rin hanggang ngayon na hindi naman kami member state ng ICC kaya wala kaming authority to receive the person. So as a custodial state, kailangan ayusin din ng Philippine government yung processes at sumunod dun sa patakaran. Ang hiling nyo po, ang sinasabi nyo ay kailangan na dalhin na agad sa The Hague, Netherlands. Ang dating Pangulo, kagaya po niyan, ang sinasabi po ng kanyang supporters, like with Senator Bongo, ay may medical condition siya, iniinda niya yung kanyang back pain, at dapat may medical procedure siya. It seems like gagawin po, syempre, probably any legal team would do their best para po hindi ito mag-prosper.
Well, yes, we acknowledge that there are processes bago talaga yung actual detention niya sa The Hague. Kaya importante para sa abogado niya, sa team niya, na mal-lay down yung basis, ang reasonable basis para sa medical assistance, pagkausap niya ng legal team, para sa eventual paghahanda ng charges. Importante din talaga na maayos yung proseso kasi para sa amin, ito yung dininay niya sa mga biktima. May mga processes pa yan, pero hopefully itong legal team niya ay alert na alamin kung anong kailangan nilang gawin. Nakausap niyo na po ba ang pamilya ng mga complainants po, ang pamilya ng mga biktima? Ano po rin ang kanilang reaksyon dito po sa development na ito? Oo, pinaabot nila ang kanilang tuwa. Sandali ang kanilang statement ay walang katumbas ang saya. Walang katumbas ang saya ng mga biktima dahil matagal na namin inaasam ito. At ito ang simulat sa full naman na tunguhin ng aming pagsisampa ng kaso nung una pa nga habang nakaupo siya para matigil na ang patayan. Halo-halong emosyon daw, yung iba na iiyak na. Sana hindi hanggang ngayon. At bottom line sila talaga, Duterte panagutin. Alright, marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel, abogado ng mga complainants.